Samantala, napunta uli sa usapin ng 2028 elections ang isang television interview ni PBBM nang sabihin nitong nangangamba siyang baka mauwi sa wala ang lahat ng kanyang legacy sa kamay ng anyay isang former ally. Ang kapal ng mukha, di ba? O, nangihinayang daw siya na mawala yung legacy niya. Gago, wala kayong legacy. Ang legacy nyo, magnakaw. Ang legacy ng tatay mo, magnakaw at mag-abuso ng karapatang pantao. Ang nanay mo, magnanakaw din. Ikaw, magnanakaw ka din daw. At legacy mo din namang abuso ng karapatang pantao. Tinan mo itong inaabuso ninyo na Kingdom of Jesus Christ sa simbahan. Mga hayop kayo. O, hindi ba? O, yan ang legacy mo. Wala kang legacy. Anong nagawa mo? Bukod sa binago ninyo yung logo ng Department of ng Department of Tourism, yung PAGCOR, binago nyo yung logo. Department of Tourism, binago nyo yung slogan. Yun lang nagawa mo. Tsaka inubos yung pera ng taong bayan. Yun ang legacy ninyo. Mga flood control. Ang tawag nga sa'yo, Mr. Flood Control eh. Hayop ka. Ang legacy? Wala kang legacy. O sabi ko nga sa inyo, mag-usap tayo. Lahat ng mga legacy ni Pangulong Duterte, kaya kong sabihin sa inyo kahit nakapikit, kahit patras, kahit pabaliktad, ibakmas pa natin. Kayang-kaya kong sabihin sa inyo ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Ikaw, Bongbong, ang dami mong vlogger, ang dami mong pati media operators, wala silang alam na nagawa mong maganda. Iisa na lang nagawa mo maganda, ang pangit pa. Alam mo, sabi ko nga sa iyo kung ikaw magre-resign, umalis ka na sa posisyon, umayaw ka na, Bongbong, yun ang pinakamagandang magagawa mo sa bayang Pilipinas. Wala nang iba. Wala na, kahit ipatiles mo buong EDSA, hindi ka na mamahalin ng taong bayan. Kahit pabubungan mo, lahat, buong Pilipinas, palagyan mo ng bubong para hindi tayo maarawan. Maniwala ka, Bongbong, ayaw na sa'yo ng taong bayan. Umalis ka ng Pilipinas, pag lumayas ka, pag umayaw ka na sa trabaho mo, umuwi ka na ng Ilocos, maniwala ka, baka lagyan pa namin ng gate yung Ilocos, wag ka lang makapunta ng Maynila. Oh, lalagyan namin ng gate, Great Wall of Ilocos, diyan ka na lang. Oh, diyan ka na, wag ka nang umalis. Wag ka na pupunta rito. Kung pwede lang, Bongbong, yung umalis ka ngayon, di ba Semana Santa, yung magpenitensya ka, oo, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo lunukin mo lahat ng mga illegal na mga substance sa buong Pilipinas. Wala kaming pakinggang ma-overdose ka, sa totoo lang. Tignan mo, kaisa-isa kang presidente na pag may usapan na may nau-ospital, tuwan-tuwa yung mga Pilipino, abang ng abang. Patay na? Ay, buhay pa, ano ba yan? Di ba? Ganon kadirindiri sa'yo ang mga Pilipino. Tingnan mo si Pangulong Duterte, nakakulong. Tingnan mo sa Hague, ang daming bulaklak. Tingnan mo yung birthday celebration niya sa Davao. Tingnan mo may birthday celebration sa Pasay, sa Pampanga, sa Quezon City, sa Cebu, sa ibang bansa, Malaysia, sa Thailand, sa Hong Kong. Sineselebrate si Pangulong Duterte. Ikaw, sabi ko sa'yo, isi-celebrate ka lang kapag umalis ka na sa posisyon. Buisit ka. Tapos anong legacy yan sinasabi mo? Wala kang legacy, Bongbong. Kahit isang sampagita, wala kang makukuha sa mga Pilipino. Makukuha ka dyan sa mga loyalistang mga tanga. Magbuo kayo ng planeta. Baka sakali. Kayo magsama-sama. Walang hiya kayo. Legacy sinasabi mo. Puro pagdanakaw lang ang ginawa nyo, kahirapan sa Pilipinas. Yun ang ginawa ng tatay mo. Nilagpasan mo nga yung ginawa ng tatay mo sa 20 taon sa loob lang ng 4 na taon eh. Hindi pinangalanan ni PBBM kung sino, pero may abiso ang palasyo ahead of the presidential race. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. Gago, wala magtutuloy niyan. Yung anong nagawa? -9 nga yung approval rating nyo. -9. Di mo naiintindihan yung Claire Castro, -9. Ibig sabihin, ayaw sa inyo. Anong nagawa sinasabi mo? Kung marami kayong nagawa, di sana positive rating. Pumantay muna sana kay Inday Sara at negative at positive 30. Hindi negative eh. Anong sinasabi mo nagawa? Putsang inang yan. Ano nagawa? Yung libre sakay tuwing linggo? 20 pesos na kilo ng bigas? Na 5 kilo pa lang yun na ititinda? Ubus na? Ano? Na mapagkasya nyo yung bilyon-bilyon pera sa maleta? Gumaling mag-compute ang mga tao. Alam nila kung gaano kalaki ang perang mailalagay sa isang malaking maleta, medium na maleta, small na maleta. Alam na namin kung ilang milyon ang kasya sa isang paper bag, ilang milyon ang kasya sa isang envelope. Dahil sa inyo. Walang hiya kayo. Sa nakakahinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Yun lang. Mapapanagot talaga kayo. Yung amo mo.
Boom ang kan ng amo mo, sigurado ako mapapanagot. Ang pag-iimbestiga raw sa mga tiwali sa kanya mismong termino, hindi madali, pero ginawa raw ng Pangulo. Para sa agenda, Ang ina niyan. Ganyan sila kagago. Di ba yan ang sinasabi ko sa inyo kanina? When you ask them, is the economy doing well? Is our economy okay? Sasabihin nila, yes, it's okay. Because that's the end of the question. Sasabihin mo na, paano mo sasabihin na okay? Sabi ng mga Pilipino, hirap daw tayo. Well, number says, it's okay. So, it's okay. What about crime rate? It went down. It went down. Compared to before, it went down. Paano nyo masasabi? Ang daming mga hold-upan ngayon. Wala naman ako nakikita eh. Lumabas ako kanina, wala naman ako nakita. So, fake news yan. Yeah? Anong masasabi mo? Secured ba ang ating education system? Maayos ba? Maayos na ngayon. Kung kumpara dati hindi maayos, ngayon maayos na. Paano mo nasabi na maayos? Sabi ng mga report, ganito, ganyan. Sabi nila hindi daw. Fake news yan. Yung natin, ma'am, yung sa petrolyo. Grabe, ang taas na ng bilihin, ang taas na ng presyo ng petrolyo. May krisis po ba tayo? Wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ba't ang taas po ng presyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Siyempre may gera dun eh. Natural tataas yan. Pero, okay, wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ganun lang sila. Hindi daw eh. Fake news yan. Wala daw drugs. Mataas na daw ang drugs ngayon. Ganun ba? Mas mataas noon kaysa ngayon. Ngayon, okay na. Maayos na ang drugs. Sabi ni Rimulya. Sabi ng tao, hindi daw totoo yan kasi ganito, ganyan. Fake news yan. Ganun lang sila. Hindi nila aaminin na something is wrong kasi when they accept na something is wrong, hahanapan mo sila ng solusyon eh. Wala silang solusyon. So I'd rather deny that there's something wrong na hindi ko na kailangan mag-justify o hindi ko na kailangan magplano kasi nga naman, if there's nothing wrong, ba't ka magpaplano? Diba? Ganun ang style nila. Bulok. Mga walang hiya. Mga demonyo.